Sumama ka na sa akin, Rico. Bibigyan kita ng kapangyarihan upang parusahan ang mga taong nagkasala sa iyo. Maghiganti ka sa kanila, lalo na dun sa pastol na gumawa ng karumal-tumal na bagay sa iyo. Lucifer! Satanas! Hinding-hindi mo makukuha ang kaluluwa ko! Oo! Tama ka! Mahina lang ako. May mga pinagdaraanan ako talaga namang may susumpa ko. Ngunit kung nasa akin na ang Diyos na buhay, hinding-hindi niya ako iiwanan at pababayaan. At walang imposible sa Kanya. Ano man ang lakas at laki mo, kaya kang talunin ang kapangyarihan ng Diyos! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay ng mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan, mga kwento ng mga multo at aswang, mga maligno at mga kakaibang pangyayari at mga nilalang. Dito lamang sa aklat ng lagim na pinamagatang Ang pagkikipagharap kay Lucifer, the fallen angel, ikalawang yugto. Mga totoong kwento ng lagim ni Kabano. Magandang gabi mga kasangga. Ito ang inyong Kabanong. Tayo ngayon ay naka 8D surround music and effects. Kung maaari ay magsuot kayo ng inyong mga headset para mas maramdaman nyo ang nakapangingilabot na music and effects. Sa ating unang yugto ay nakaharap na ni Rico si Satanas at pilit nang kinukuha nito ang kanyang kaluluwa. Dito sa ikalawang yugto natin malalaman ang mga susunod na nangyari sa kanya. Ngunit bago yan ay mag-random shoutout muna tayo sa mga bago nating subscribers: Edralyn Vergara, Evangeline Garcia, Sid Vicious, Jervy Capili, Jeneline Paulino, Dane Palatino, Ami Pestaño Agarado, Maricel Berioso, Buboy Wrights, Jane De Leon Tabalbag and her family in Canada, Dance Dencio, Bugs Bunny Channel at si Pakbet Horror Animation. Lagi akong nagra-random shoutout sa mga bago nating subscribers. Kaya kung nais niyong mapabilang dito at maging isa sa mga kasangga ni Kabanong, mag-subscribe ka na. Ngayon na at ngayon sa ating pagpapatuloy. Sumama ka na sa akin, Rico. Bibigyan kita ng kapangyarihan upang parusahan ang mga taong nagkasala sa iyo. Maghiganti ka sa kanila, lalo na dun sa pastol na gumawa ng karumal-tumal na bagay sa iyo. Sumama ka na sa akin. Sumama ka na. Namimilipit sa sakit si Rico. Nilalabanan ng kanyang katawang lupa ang mga nangyayari. Lahat ng nangyayari kay Rico ay nakikita ng mga shaman, ngunit wala silang magawa. Dahil alam nila na ang kinakaharap ni Rico ng mga oras na yon ay si Lucifer, ang fallen angel. Nalabanan ni Rico ang demonyong pumasok sa kanyang katawan ng umpisa ng meditation. Ngunit na si Lucifer na ang pumapasok sa kanyang katawan, nawala na siya ng pag-asa. Alam na niya sa sarili niya na kung siya lang
Hinding-hindi niya kayang talunin si Lucifer na nasa kanyang harapan. Kahit ano pang hawak-hawak niyang mga kristal, Biblia, alam niya na kulang yon upang talunin ang Satanas. Tinitingnan rin niya ang kanyang puso. Dahil ang sabi ng mga shaman, panatilihin niya ang liwanag sa kanyang puso. Alalahanin niya kung ano ang pangalan niya, kung sino siya. Ngunit nung tinitingnan niya ang kanyang puso sa kanyang dibdib, wala siyang makita. Madilim na lang ito. Para itong black hole na wala kang makikita kundi kadiliman. At naalala rin ni Rico ang bilin ng mga shaman sa kanya na kahit anuman ang ialok sa iyo ng mga spirits, maging good o bad spirits man ito, wag na wag mo itong tatanggapin dahil walang ibibigay sa iyo ang mga ito ng libre. Kahit sabihin pa ng mga ito na libre nila sa iyo itong ibibigay, asahan mo, may kapalit rin ito. At hindi nila sasabihin sa iyo kaagad kung ano ang kapalit nito. Kaya dapat, lagi silang tatanggihan sa mga alok nila. Kaya nung kinakausap na siya ni Lucifer, pilit niyang nilalabanan nito. Pumayag ka na, Rico. Papasukin mo na ako sa iyong katawan at gagantihan natin ang pastor na gumawa sa iyo ng mga bagay na hindi maganda. Bibigyan kita ng kapangyarihan para gawin ito. Nakikita mo kung gaano kalakas at gaano kalaki. Walang sino mang makakatalo sa akin. Wala! Wala! Pakiramdam ni Rico ay napakaliit niyang tao kumpara sa nilalang na nasa harapan niya. Parang nawawalan na siya ng pag-asang matalo niya ito. At doon na siya naglabas ng hinaing sa Diyos. Diyos ko, akala ko hindi mo ko iiwan. Akala ko hindi mo ko pababayaan. Marami nang nangyari sa buhay ko. Ngunit nasaan ka? Hanggang ngayon ba naman ay pababayaan mo pa rin ako? Akala ko ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilalang. Ngunit nasaan ka? Nasaan ka, Diyos ko? Wala na akong magagawa. Wala nang liwanag na makikita sa aking puso. Tatanggapin ko na ba ang aking pagkatalo? At sumama na kay Satanas? Alam ko, Panginoon, na nandiyan ka. Alam ko na naririnig mo ang aking panalangin. Diyos ko, huwag niyo po akong pabayaan. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako, Diyos ko. Tulungan niyo ako. Maya-maya, ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. Hindi pa ito kasing laki ng diablong nasa harapan niya. Ngunit dumating ang Panginoon at unti-unti, dahil sa kanyang pananampalataya, ay may isang liwanag na pumukaw sa kadiliman. Ngunit ang liwanag na ito ay sapat lang upang magbigay liwanag sa karimlan na hindi siya mabubulag. Damang-dama ni Rico na mga oras na yon ang pagmamahal at kapangyarihan ng Panginoon. Hindi niya matitigan ang liwanag, ngunit alam niya na ang Panginoong Diyos na ito. Diyos ko, alam ko na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tulungan niyo ako. Kinuha na ni Satanas ang puso ko. Pinhalutan niya ito ng pagkamuhi, paghihiganti,
at hindi pagpapatawad. Tulungan niyo ako, Panginoon. Tulungan niyo ako na matagpuan muli ang aking puso. Tulungan niyo ako. Anak ko, ang puso mo ay gulagulanit na. Marahil dahil sa mga masasamang pangyayari sa iyong buhay. Makita man natin ito ay hindi mo na rin mapapakinabangan. Ngunit, maaari kitang bigyan ng iyong panibagong puso na maaari mong magamit sa pagsisimula mo ng iyong bagong buhay. Pagkasabi niya nito, may kakaibang liwanag na lumabas sa kanyang dibdib at pumasok sa dibdib ni Rico. Napakalaking liwanag. Liwanag na nagmumula sa pag-ibig ng Panginoon. At doon naramdaman muli ni Rico ang kanyang puso. At hinarap ni Rico ang diablong nasa kanyang harapan. At ipinakita niya ang liwanag na nagmumula sa kanyang puso. Lucifer! Satanas! Hinding-hindi mo makukuha ang kaluluwa ko! Oo! Tama ka! Mahina lang ako. May mga pinagdaraanan ako talaga namang may susumpa ko. Ngunit kung nasa akin na ang Diyos na buhay, hinding-hindi niya ako iiwanan at pababayaan. At walang imposible sa Kanya. Ano man ang lakas at laki mo, kaya kang talunin ang kapangyarihan ng Diyos! Lumabas ang liwanag na nanggaling sa puso ni Rico. Isang liwanag na unti-unti si Lucifer na nasa kanyang harapan ay naglaho na. Narinig lang ang isang malakas na daing ni Lucifer. Isang daing ng pagkatalo. At tumambad sa harapan ni Rico ang kagandahan ng kalangitan. Maya-maya, ang kanyang apat na matalik na kaibigan, mga kaibigan kanyang pinagkakatiwalaan, ay nagpakita sa kanyang harapan. Nagulat siya kung bakit ito nagpakita sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Nasa kanya-kanya kayong mga bahay ah. Bakit kayo naririto? Huwag niyo akong bantayan. Kaya ko na to. Umuwi na kayo at magpahinga. Ngunit hindi umalis ang kanyang mga kaibigan at nilapitan siya at hinawakan siya at sabay-sabay na binigkas nila ang pangalang Rico. At doon ay bigla siyang nagising. Doon niya napagtanto, sa buhay talaga, minsan ay hindi mo makakayanan ng lahat. Madalas ay kakailanganin mo pa rin ang tulong ng iyong mga kaibigan, mga kamag-anak at mahal sa buhay upang labanan at harapin ang mga pinagdaraanan mo sa buhay. At higit sa lahat, sa buhay na Diyos na hinding-hindi ka niya pababayaan, anuman ang iyong pinagdaraanan. Lalo na at ikaw ay magpapakumbaba at maninilukhod at mananalangin sa Kanya. Nabuhay na ng normal at mapayapa sa kanyang buhay si Rico. Yung nangyari sa kanya sa pastor ay nabigyan na ng hustisya. Nahatulan na ito sa kasalanan na kanyang nagawa kay Rico. Kaya mga kasangga, kung kayo man ay may pinagdaraanan at nawawalan na ng pag-asa sa buhay, huwag kalimutang magpakumbaba at manalangin sa Diyos na buhay. Dahil kahit kailanman, hinding-hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kung nagustuhan nyo ang kwento kong ito, ay mag-like at mag-iwan kayo ng comment sa videong ito. At para masundan nyo ang mga susunod na mga bagong videos, ay mag-subscribe at pindutin nyo lang ang bell button. Mga kasangga, magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Dito lang sa Aklat ng Lagim ni Carabalo.